sa ating Panginoon, mga dati mong gawin na palagi na mali, at hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, ang pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayoy nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na parati na mali, at hindi ka siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, ang pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mo ikaw ngayoy ligtas. Patunayan mo ikaw ngayoy ligtas. Yan po ay isang paalala sa atin na kung ikaw ay nagbago na, binago ka na ng Panginoon, bago na. Hindi ka na babalik sa dati. Bigay po natin kay Pastor para sa ating afternoon message. Magandang hapon po sa bawat isa. Nasa chapter 2 na tayo. Chapter 2 ng pangalawang Timoteo. Ito po ay Pastor Epistle, at sa atin naman po, pinag-aaralan natin bilang kayo ang tatay, nanay, kuya, ate, leader sa bawat isa ng kasamahan natin. Okay? Tayo po lahat ay mga guro. Hindi po pwedeng wala kang natutunan sa iyong pagiging Kristyano. Ituro mo sa iba, sapagkat sayang ang binhi sa iyong bodega, hindi mo nilalabas sa arawan at ulanan para tumubo. Itatago mo lang sa puso mo yan, sayang. Kalimutan mo na nakaraan. Magbago na tayo. Amen. Tagal na natin mga Kristyano. Simpleng kamag-anak natin. Artihan ka lang na. Ayoko na dyan sa inyo. Magpapabaya ka na kasi tikas ang ulo mo. Bahala ka ka dyan. Susumpay ka ng Diyos. Wag. Mahalin natin sila ng tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Ang tao ayaw sa Diyos eh. Pero bakit tayo nagtitipon ng ito? Para sa Panginoon na magamit tayo sa ibang mga kamag-anak natin na ayaw ang Panginoon ay sundin. Walang naghahanap sa Diyos, walang mabuti, wala kahit isa, sabi ng Roma. Paano sila makakarinig? Kasi ayaw mo, tikon ka. So anong silbi niligtas ka ng Diyos? Kung ikaw ay bibili ng isang bagay, pagkatapos ang bilhin sa tindahan, iiwanan mo ba yon? Hindi. Ano ba, bumili ka ng lagari kasi magpipis ka ng itan. Ano? Okay. Sige, dito na lang. Okay na. So, pagka bumili ka ng isang gamit, di ba, sombrero, kalo, sa Bisaya, ano po, sa Ilonggo, kalo, tapos binayaran mo mahal.
500, kalo lang. Sabi ko, hindi, gusto ko siya eh. Gusto ko siyang isuot kasi proud ako na nabili ko siya. Paborito ko siyang gamit. Pagkatapos ng bayaran sa tindahan, sabi mo sa tindera, sige, ito na yung bayad ko, tapos alis ka na. Hindi mo dadalhin yung binili mo. Hindi ganon. Kaya tayo, pinagdusahan ni Kristo doon dahil mahal tayo ng Diyos. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mga tao na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang sino man sa kanya ay manampalataya, maniwala sa ginawa niya sa krus sa sakripisyo, maliligtas, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Hindi sinabi doon na ang sino mang magsimba, ang sino mang maging mabuti, ang sino mang magbasa ng Bible. Hindi sinabi ng John 3:16 yun eh. Ang sinabi na Juan 3:6, ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, kaya ngayong pong hapon ay pag-uusapan natin ang tema tungkol sa magpakalakas ka para sa Diyos. Being strong for the Lord. Okay, so umpisan po natin chapter 2 o ng 2 Timothy. Tayo magsitayo sa pagbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito verse 2. Verse 1, ready, begin. Verse 2, and the things na narinig mo, who shall able to teach others also. Nakikita nyo na ang inyong sarili dyan? Kung ano yung natutunan mo, ituro mo rin sa mga taong kaharap mo kasi isang araw, mawawala, kakawawa sila pag hindi mo itinuro. Verse 3, sa inyo po, verse 3. Magpakatiis ka bilang parang kawal. Pastor, ayoko nga magsundalo. Pero kawal ka ng Diyos. Verse 4. Amen. Walang sundalo kayong nakikita dyan. Sundalo siya, madalas ang banil at makikipaglaban siya sa kaaway, pero nandoon siya nakipag-inuman. Walang ganong sundalo. Dapat ang sundalo nandoon sa labanan. Okay, next verse. Matagal na natin itong nililesyon. Ilang bagay na po nakita nyo? Sundalo, atleta, yung sa sport. Okay, next verse. Ito naman yung magsasaka. Nakukuha na po kayo. Lahat yan parang kayo at ako. Nilagay ng Diyos sa ibabang ng lupa para magtrabaho para sa Diyos. Okay, hindi para sa sarili. Next verse. Para magkaroon ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Verse 8. Okay, nasa Evangelyo. Verse 9. Pause lang tayo saglit ha. Kung totoong kay Kristo ka, ba't ka nagsisimba? Dahil kay Kristo. Titiisin mo ang mga bagay na dahil kay Kristo. Hindi sa kung anong bagay. Ano po? Nandyan yan eh. Na dahil sa Kanya, nagtitiis ako ng kahirapan. Hindi sa tamad ka, kundi kinukutsa ka. Ba't ka nagbabible? Ba't ka nagtsatsaga dyan, magparasimba, maghapon? Ang di nila alam, kayamanan ito sa mga anak ng Diyos. Bakit? Natututo ka ng karunungan. Pagdating mo doon sa kalangitan, mayroon kang tatanggaping biyaya ng korona. Next verse. Upang makamtan nila, okay. Di ba? Para makilala mo na pag ikaw ay nananatili kay Kristo, may kaligtasan ka. Pag apihin ka ng mga tao, patayin ka ng mga tao, ligtas ka, pero yung pumatay sa iyo, impyerno. Okay? Next verse. Binanggit ito kanina sa Sunday School. Kung na kay Kristo ka, si Kristo namatay na buhay. Mamatay man tayo kay Kristo, mabubuhay din tayo. Tama? Yun po ang tabi ng Bible. Next verse. 12. Di ba? Ito yung masama at masakit. Pag, ayoko magsimba. Ayoko sabihin na Kristiyano ako. Anong sabi ng Biblia? Sabi niya, kung ating ikakaila siya,
ay ikakaila rin niya tayo. Next verse. Okay. Amen. Kung nagtatapat tayo sa Diyos, mas tapat siya sapagkat hindi niya tayo ipagkakaila. Next verse. Ipaalala mo? Oh, ito yung mga salitang nakikipagtalo ka. Ayaw naman niyang maniwala. Pabayaan mo na. Masasaktan mo siya, hindi mo pa siya nadala sa Panginoon kasi nasaktan siya eh. Huwag mo nang pilitin kung ayaw niya. Ipanalangin na lang natin siya. Next verse. Pakisap, no? Ayan. Ito, tandaan niyo ito, kasi ito po yung to approve unto God. Hindi ka dapat nagpapaka-tiyaga sa ganitong every Sunday nagsimba ka para ma-approve ka ng tao. Dapat ang mag-a-approve sa atin ay ang Diyos. Sasabihin niya, well done, my faithful servant. Next verse. Yan. Usapang walang kabuluhan. Oh, nagtutulak lang ito sa kasamaan pa. Wag na natin pag-usapan yung mga wala namang kwentang usapan. Next verse. Ito yung mga katuruan na wala sa Bible. Huwag na niyong pakinggan yan kasi parang cancer yan eh. Makakasira, makakahawa. Next verse. Yan. Nanggugulo lang sa iba. Hayaan na natin yung mga huwag niyong papakinggan. Study, mag-aral kayo ng Biblia para maging approve ka sa Diyos at hindi sa kanila. Hayaan niyo sila. Next verse. Dito lang, ang advance natin dito, marami nagsasabing Kristiyano, nagdadala ng Bible, maayos magbihis paglinggo, pero hindi lumalayo saan daw? Kalikuan. Nagsimba umaga, pagkahapon nagbulang. Nasaan ang pagpapasa Diyos mo dyan? Okay? So, yan po ang sinusunod. Sabi dyan, bawat tumataw sa Panginoon, wag niyong dudumihan ang pangalan ng Diyos na nasabi kang nasa Panginoon ka, pero may ginagawa kang mali. Next verse. Kundi mayroon din namang kahoy, luwad, at iba'y nagtatanging gamitan, iba, para sa karaniwan. Next verse, 20. Ayan, prepared to good work. 22. Lapit na po tayo, hanggang 26 lang. Di ba? Ito mga kabataan, makinig kayo ha. Hindi ko na ito i-stress sa inyo at sisigawan ko kayo, hindi na. Basahin nyo lang to. Mga kabataan, sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig. Ano yun? Ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa. Yun po ang utos sa inyong kabataan, hindi yan sa amin. Okay? Mga kabataan, iwasan nyo yan. Layuan ang masamang pagnanasa. Ba? Ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ang tumatawag sa payon mula sa malinis na puso. 23. Nagmumunga ng away yung mga wala namang silbi. Diskusyon ba? Tapos ayan naman yung tumingin sa Bible, ay wag na kasi mag-aaway lang kayo. Next verse, 24. Maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Ito na lang po. Kung talagang totoong alipin ka ng Diyos, matyaga ka sa pagtuturo. Hindi yung pikon, di ba? Kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Hindi yung nag-aaway na. Next verse. Okay, next, last, 26.
At sila'y walang pakawala. Okay, salamat sa Diyos sa pagkabasa ng iyong salita. At mga kapatid, pag-uusapan natin, maging matatag kayo para sa Diyos. Maraming bagay, habang nagbabible tayo, habang nag-aaral tayo, sabi kanina sa testimony, ang daming dadaang problema. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa bawat isang nakarating. Salamat po sa bawat isang nakikinig. Lord, sana makilala nila kayo bilang Panginoon at hindi lamang makilala kami na kami ay mga reliyoso, kundi na makita sa amin ang katotohanan na kami binago mo. Binago niyo mo ang aming likong landasin, ang aming masamang ugali. Binago mo ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ay parang salamin. Na ang salamin ay nagsasabi sa amin na kami ay may kasalanan, kaya kami naglilinis. Hindi kami natutuwa sa ginagawa namin, kundi humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Kayo po manguna ba ng Espiritu? Sa aral, kayo po mag-bless, maipangaral kayo. At higit sa lahat, kayo po mag-guide sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay, being strong for maging matatag kayo sa Panginoon. Una pong napapasin natin, yung mga binasa ninyo ay mga bagay kung paano maging matatag na Kristiyano. Maraming Kristiyano, kung sino pa nga yung Kristiyano, yun ang madaling mapikon, madaling magalit. Bakit? Ang akala nila, dahil Kristiyano na sila, wala na silang dadaan ng mga problema. Pero ang sabi po dito sa ating binasa sa verse 1, na tayo ay lakas. Tingnan niyo po ang Tagalog. Verse 1, balik natin. Okay? Okay, Timothy verse 1. Pakilabas po sa screen. Yan. Kaya't ikaw, anak ko, maging, malakas ka sa biyayang na kay Kristo. Alin po yung biyaya na yon? Yun yung naririnig mo dito sa mga tao na, alam mo, ang kailangan mo ay Kristo. Hindi kailangan ng tao ang relihiyon. Which, yun po ang word na religion is to bind back to Christ. Ang ibig sabihin ng religion, ibabalik mo ang taong nalayo sa Diyos, pabalik kay Kristo. Sino ang gumagawa yan? Kayo at ako. Tayo yung tulay na magsasabi sa kanila na kailangan mo ang tagapagligtas, hindi ang reliyon. Kasi maraming reliyoso na pupunta ng impyerno. Bakit? Ang akala nila, dahil sila ay reliyoso, makakarating sila ng langit, yun doon sila nagkakamali. Sinabi ng Biblia, hindi lahat ng Panginoon makakapasok sa langit, kundi yung mga sumusunod sa kalooban ng nasusulat sa Biblia. Kaya dito po, unang-una natin titingnan sa verse 1, sabi dyan, be strong in grace, okay, na mayroon pong kalakasan sa grasyang yun ng Diyos. Alin po ang lakas doon? Na walang magtatsagal sa inyo rito, sa mga pinagdadaanan nyo sa araw-araw na pamumuhay natin, may mga problema sa family, sa school, sa trabaho, at minsan nawawalan kayo ng pera. Kung hindi lang sa Panginoon, ay hindi kayo tatagal. Bakit? Una, magtatampo kayo sa Panginoon. Sabihin nyo, kung kailan ako, Panginoon, naging matapat sa iyo, saka naman ako dumanaan na ganito. Natural na yun eh. Sabi ba ng Biblia, walang problema o walang pagsubok na ibibigay sa iyo na hindi makakayanan. Normal lang sa lahat. Sapagkat po ang isang anak ng Diyos, sinusubukan ng Diyos habang siya nasa ibabaw ng lupa na alam niya na mayroong nagbayad sa kanyang kasalanan doon sa krus. Na siya binago na ng salita ng Diyos, siya binago na ng Panginoon, dapat makita sa kanya ang pagbabago ng buhay, hindi yung dati niyang ginagawa, yung pa rin ang kanya ginagawa. Kaya ang ganda nga ng kinanta kanina ng special number, kalimutan mo na yung, mayroong bang tuwid ang isip, sabi ng kanta, na ikaw ay naligo, pagkatapos yung maligo, yung marumi mong damit, ibabalik mong isuot. Ginawa niyo po ba yon? Alam ko, hindi niyo gagawin yun. Kaya ka nga naligo, kaya ka naglinis kasi marumi ka na. So yun po yung inawit kanina. Yun naman din po sinasabi ng Bible doon sa isang talata na sabi niya, put off the old nature or the old sinful nature natin, yung mga gawa natin masama, put on the new man. Po yung bagong tao. So dito ay, sabi ng verse 2, kung ating titinan ulit, okay? And the things, yung mga narinig mo, di ba? Yung mga nakwento sa inyo nung bata ka pa sa Sunday school, may nagturo sa iyo, may narinig kang pastor nag-preach, alalahanin mo, sabi doon sa Tagalog, verse 2, sabi diyan, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sabi ni Pablo sa kay Timoteo, ang nag-uusap dito si Paul at saka si Timothy, okay? Sabi niya doon, ay yung mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, sa harap ng maraming tao, tatay mo, nanay mo, tiyuhin mo, sabi niya, okay, ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na nakapagtuturoy naman sa iba. Yung mga natutunan daw ni Timothy, sabi ni Pablo, ituro mo rin sa iba na pagkakatiwalaan din katulad mo, na kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka tumatalikod sa Diyos, dahil gusto mong ipangaral ang Kristong nagligtas doon sa krus sa mga taong makasalanan, na pupunta ng impyerno dahil hindi nila kilala ang Kristo,
tinuturo mo ito, ipagkatiwala mo rin sa taong katulad mo, na pagkakatiwalaan na kahit anong nangyayari sa buhay niya, na ituturo niya ang kaligtasan, hindi ang relihiyon. Walang relihiyon na napako sa krus, walang relihiyon na magliligtas sa tao, kundi ang Kristong nagdusa, nagsakripisyo, na siya'y dinurog ang kanyang mukha, nilatigo ang kanyang likod, nagsugat-sugat siya, para mabayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Papaniwalaan mo lang yun, hindi mo man siya nakita. Ang pananampalataya o ang pagtubod na tinatawag ay ang bagay na hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya o pagtubod. Okay? So, dito po ang pangatlo, kaya dito po sa verse 1 to 3, o sabihin natin hanggang verse 10, okay? Doon natin makikita ang first point natin sa hapong ito. Number 1, humiwalay tayo, lumayo tayo sa mga kasalanan. Separation from sin. From verse 3 to 10, nabasa natin doon. Sabi doon, ng verse 3, hindi madali, mga kapatid. Tingnan niyo po ang verse 3, hindi madali. Sabi ng verse 3, thou therefore endure. Ano yung word na endure dyan? Tingnan po natin, verse 3. Makipagtiis ka ng mga kahirapan. Anong bayang kahirapan ito? Ito ba yung hindi ka kakain? Hindi po. Habang ikaw ay naninindigan sa salita ng Diyos, habang nagbabible ka, maraming mga tentasyon. Sabi niya, alam mo yung simba mo dyan, alam mo yung attend mo dyan, alam mo yung pagpaparabasa mo ng Bible, makapay ka barang, hindi ka niyan tutulungan. Mas mabuti pa niyan, okay? Mabuti kung mabibigyan ka ng pera, maibili mo ng bigas, maisasaing mo. Pero yung pagbabible mo, magaganon ka, sabi ng karamihan. Minsan may kausap din ako dyan. Sabi ko, hindi po ganyan ang Biblia. Ang Biblia po ay salita ng Diyos na nagbabago ng tao sa kanyang dating ginagawa. Ay, ganun ba yun? Tingnan niyo po ako yung 2 Corinthians 5:17, 5:17 ng 2 Corinthians. Sabi doon, ngayon nga ay bago ka ng nilalang. Di ba? Therefore, if na kay Kristo ka na, bago ka ng nilalang eh. Kaya minsan nasisira yung ibang tao nagsasabing, nagbabible ka tapos ganun pa rin ginagawa mo, doon tayo nasisira niyan. Nagsasabi kang kay Kristo ka, nagsasabi kang naniniwala ka sa Diyos, pero yung ginagawa mo, yung dati pa rin, yun po ang sinasabi nila na, bakit pa tayo pupunta dyan? Di naman nga sila nagbabago, siya nga nagbabible din pero hindi nagbabago. Kasi po ang mga tao ay may kanya-kanyang endurance, may kanya-kanyang kalakasan. Sabi dito, okay, sabi diyan, kung sino man kay Kristo na, yung verse 2 natin, sabi dito, okay, na yung mga bagay and the things, verse 3, thou therefore endure hardness. Malagpasan mo itong hardness na ito sa verse 3. Yan po, no? Sabi diyan, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabubuting kawal ni Kristo. Number 1 na nakita natin doon na example ni Pablo kay Timoteo bilang batang leader, batang pastor si Timoteo. Pastor, anong connection yan sa amin? Babae ako, hindi man ako lalaki. Ang ibig sabihin dito ni Paul kay Timothy, bilang bago kang leader sa bahay mo, kung ikaw ay yung may kakayahang magturo sa mga kamag-anak mo sa bahay na walang alam kay Kristo, ang alam nila relihiyon, magsamba sa Diyos, ang Diyos lang ang alam ng marami sa bahay, at nakakilala ka kay Kristo bilang ikaw ay naniwala sa ginawa ni Kristo, naligtas ka, ikaw yung pinagkakatiwalaan ni Pablo katulad ni Timothy. Ang sabi niya kay Timothy, ang sabi ni Pablo sa atin ngayong hapon, ito po yan, okay? Makapagtiis ka ng kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Paano ba ang kawal ni Kristo Jesus? Ano ba ang laban niya? Sino ba ang kaway ni Kristo, ng sundalo ni Kristo? Si Satanas. Si Satanas ay puro tukso ang ginagawa niya sa school. Sa school, nakapagkukopya. Kagawa ni Satanas yun eh. Di ba? So, dito ay, ang sabi niyan, hindi madali ito, kundi, ang sabi niya diyan ay yung presensya ng Diyos doon sa sundalong ito, okay, yung kanyang attitude, okay, dapat daladala niya na siya po ay concerned doon sa taong walang alam, maituro niya, magtiis siya bilang parang sundalo. Alam niyo po, yung minsan nag-training din po ako sa mga ranger, mahirap talaga, 50 kilos na sa knapsack mo, aakyat ka ng 45 degrees, mahirap. Okay? Hindi talaga tatagal pag hindi ka physically fit. Siguro nung palang may sign na ako ng hika, hindi ko talaga kinakaya yun. Nag-quit ako. Pero maganda sana ang Marine. Okay? So, kasi the best yun pagka sinabing Marine. Okay? So, makapagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Maliban na ang isang sundalo nagtitraining niya may 50 kilos, minsan nilalagay nila buhangin.
nung panahon daw, balingoy. Kasi yung balingoy na yun rin nakakainin nila sa gabi. So, pero nung pagdating namin, buhangin na. Ang hirap umakyat. Pagkatapos noon, gagapang ka doon sa ganyan lang distansya, may tubig, may putik. Minsan, nagkakaputik-putik ka. Mahirap po. Ang sabi ng Biblia, para kang sundalong magtiis ka sa training. Pero alam nyo, ang daming mga anak ng mga Kristiyanong pamilya hindi nakakatiis sa training, nagtikwit. Mahirap ang buhay Kristiyano. Okay? So, hindi madali. Sabi ng verse 3. And then verse 4, tingnan natin. Dapat kung sundalo ka, okay, sabi verse 4, walang kawal, walang sundalo, okay, na nakikisangkot sa mga bagay sa buhay na ito. Sundalo ka, tapos nandoon ka sa birthdayhan. Yung mga kasama mo naglalaban-laban doon. Di ba? Pero ikaw, okay ka lang kasi birthday ni kumpare. Doon muna ako, magbe-birthday muna kami. Nagiinuman sila habang yung katropa mo nakikipaglaban. Hindi, ganun ang sundalo. Yun po ang example ni Pablo kay Timothy sa atin ngayong hapon. Bilang kayo ay nasa pamilya ninyo, mayroon doon mga hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos. Ikaw yung pinagkatiwalaan ng Diyos na makaalam ng katotohanan. So dapat ay hindi ka masasangkot sa mga gawain ng makamundo, kundi dapat ang iyong nasa isip, maituro mo yung nabasa mo sa Biblia, katotohanan at pagbabago ng buhay. Okay? So, yan po ang nasa verse 4. Iawat yung verse 5. Okay? Verse 5, tingnan natin. Okay? Kaya, ito pong verse 3 to 10 ay lumayo kayo o humiwalay kayo sa gumagawa ng kasalanan. That is separation from sin. Verse 5 o verse 4. Tapos na natin to. Verse 5 na po. Verse 5. Ayan. Sino mang naglalaro? Pagkatapos ng sundalo, kung napansin niyo po, ang tinutukoy ni Pablo at ginawa niyang example ay tungkol sa endurance o practice. Okay? Bakit po ang sundalo nagpa-practice? Jogging yan. Squatro. Asan si Corps Commander dito? Wala si Corps, no? May practice sila ng CAT o Army training. Okay? So dito naman, ang mga atlet, sinong atlet dito natitira? Ang kapatid ni Manny, nandoon na. Okay? At siya po ay pinag-aaral ng ating bansa. Okay? Ang tawag doon ay scholar. Dahil siya po ay sprinter o sa laro. Walang manlalaro, okay, na hindi siya disiplinado. Halimbawa, ako ay tumatakbo ng 100 meters dash, tapos bukas ang laro namin, halimbawa kalaban namin ay Visayas at Mindanao, at tapos ako ay nasa Luzon. Tapos ngayong gabi, dahil may laban ako bukas, makikipag-birthdayhan ako at makikipag-inuman. Siyempre lasing ka hanggang bukas. Sa tingin mo, mananalo ka? Yun po ang sinasabi nitong verse. Sino mang malalaro ay hindi pinapatungan ng malibang makipagpaligsahan siya ayon sa alituntunin. Ano po ang alituntunin? Yung mga rules. Ano ang rules? Dapat may practice ka, may pagsasanay ka. Kung totoong gusto mong magamit ng Diyos bilang leader, magsanay ka kung paano mangaral ng kanyang salita. Yan po ang utos ni Pablo kay Timoteo. Ano po? Siya dito, sabi niya dyan, ay malibang makipagpaligsahan, makipag-compete. Sige, karera tayo, di ba? Paunahan. Okay, yun po ang sinasabi niya bilang, dito po ay inahalin tulad ni Pablo, ang example niya kay Timoteo bilang bagong leader, bagong napakapagkatiwalaan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, maliban na ipagkatiwala mo sa faithful din, ang sabi niya, bilang sundalo at bilang atleta. Next verse. Okay? Dito po kasi, ang verse 5 na yan, mga kapatid, ay ang athletic attitude na tinatawag dito, bilang ikaw ay isang atleta, okay, ang kapag may laban ka, pag may laban ng isang athlete, sabi ng 1 Corinthians 9:24, kung pwedeng ilabas, okay, ikaw dapat ay sanay ka doon sa takbuhan ng track and field, halimbawa, po. At dito po ay, kapag tayo ay nakikipaglaban at makikipagkompetensya, okay, maraming sinabi ang Bible dyan, na dapat ang rules, kung ikaw ay athlete, magpa-practice ka every morning. Hindi yung lalaban ka, tapos di ka man tumatakbo, hindi ka nagpa-practice para maging ka mabilis. Pangalawa, sa verse 26, 24 po yan, bilang isa siyang mananakbo o track and field. 24, di ba?
Hindi ba ninyo nalaman na ang mga tumatakbo, di ba? Track and field yan ang tinutukoy, okay? Tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala kasi yun lang po ang nag-desider. Yan lang po ang nag-asikaso, yan lang po ang training siya para sa manalo. Isa lang talaga ang mananalo. Sabi niya diyan, kaya tumatakbo kayo sa gayong paraan upang sa inyong pagwagayan. Mga kapatid, kung kayo ay nasa tahanan at lahat yun hindi pa mananampalataya, yun po ang pinapipray ko sa pamilyang ito eh. Nawala yung leader pero may tendency, dahil solo lang yung nanay na Kristiyano, yung mga anak niyan, may tendency yan. Mai-impluensyahan yun, yung practice niyan, makikita ang practice nung kabila. So dito po ay sabi dyan na tayo ay tumatakbo na parang sa track and field. Verse 26, parang boksingero. Verse 26 po, sabi ng 26, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok. Ano po yun? Di ba boxer yun? Si Pacquiao, pag lumalaban yun, hindi yun naglalasing sa gabi bago lumabang kinabukasan. Kasi ang rules ng mga atlet, kung ikaw ay talagang lalaban, makikipag-compete at gusto mong manalo, gagawin mo lahat ng exercise para matalo mo ang kakumpetensya. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Gagawin mo ang lahat. Halimbawa, sabihin mo yung kaanak mo, pikon ka na, tagal-tagal na yung pastor tinuturuan, pero tigas ng ulo. Hindi yan ibig sabihin na pababayaan mo na mag-practice ka pa na mag-practice para manalo ka, at yung mahal mong kamag-anak, makakilala at ma-revive muli. Yun po ang tinutukoy ni Pablo kay Timothy. May mga Kristiyano sa panahon ngayon, katulad ko rin, minsan may kapikunan din ako, tagal ko nang pinagpipray. Hindi pa nagawa. Pero ang sabi po ng Biblia sa atin, endure hardness as a soldier, at mag-practice ka na katulad ng athlete, at mag-practice ka katulad ng boxer. Mga kapatid, sabi ng Psalms, ang isang boksingero, katulad ni Pacquiao, minsan may talo siyang laban, di ba? Una-una talaga sino ba yun? Si Kawasaki ba yun? Pangalawang laban niya, talo yan eh. Pangatlo, drilisyo na, wala nang talo. So, ang boxer, mga kapatid, okay, bumagsak man yan ng 3 beses, hindi yan nanatiling nakahiga. Di ba? Tatayo yan, kahit yan bumagsak, tatayo yan, mabilangan yan. Ganun po ang boxer. So, yun po ang tinutukoy dyan sa verse 5, na tayo po ay walang exception. Boksingero ka, track and field ka. Sa palagay nyo, ano ang pangatlo? Mayroon sa Bible nun. Di ba? Ano kaya ang pangatlo? Di ba? Boxing, track and field. Ano ang pangatlo sa palagay nyo? Ephesians 6:12. Paborito nyo yung version. We are wrestling against, okay, nakikipag-wrestling. Ano ang rules ng wrestling? Dapat may ideya ka kung paano mo siya itutumba ang wrestling. Hindi yung, sige mo lang ganun, hindi mo naman natutumba. Walang kwenta yung practice mo. Ang purpose ng athlete na ito ng wrestling ay maigupo mo siya. Ito ang problema. Lagi ka nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible, lagi ka nagtuturo, pero lagi kang bagsak sa ugali mo. Pwede hindi? Pwede. Gusto mong ituro sa kanila ang katotohanan, pero ikaw mismo, may attitude kang bagsak din. Bakit po? Ang wrestling ay hindi po yan sa palakasan. Mayroon po dyan strategy. Okay, so dito po ay hindi sila mananalo, hindi sila makakatanggap ng reward sapagkat ang isang athlete, mga kapatid, pag siya ay nagkaroon ng mistake o pagkakamali, okay, kung hindi man during, at doon naman po sa mga rules ng sinasabi ng Bible, sabi doon, be faithful in, bilang Kristiyano, dapat maging faithful to saan? Binanggit ni Brother Raymond yung isa, maging matapat tayo sa prayer. Pangalawa, reading. Anong pangatlo sa palagay nyo? Maliban sa prayer, reading, ano pa? Panghuli, ang pinaka-the best, maging faithful ka sa Panginoon. Sapagkat mas faithful ang Panginoon sa atin. Verse 6. Tingnan nyo po ang verse 6. Sabi ng verse 6 dito, okay? Punta sa Titus. Verse 6, the husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Nakita niyo po yung athlete, boxer, wrestling. Ano naman po itong verse 6? O kayo po mag-analyze. Sa mga preacher, alam nila ito. Ano po ang sinasabi ng verse 6?
ang sulat pala ginamit ni Pablo kay Timothy na maging example para matuto siya ng endurance. Ito po ako, magsasaka ako ng palay. 3 hektarya na iwan sa akin ng tatay ko sa 120 niyang hektarya ang hawak. Nakuha na ito ng mga aryenda ng mga tauhan niya, na iwan sa amin ay 3. 4 pa kaming lalaki. So, nung ako'y nagka-college, doon ako kumukuha ng pang-tuition. Nung wala alanganin yung ani, hindi ko nakapag-tuition. So, tigil ko yon. Now, ito ang punto. Nagpapakapagod, listen, Sister Tinay, ang tatay nito si papa nila, magsasaka at nagdadala dati ng mga bigas dito ng araw. Okay, so, nagpapakapagod ay siyang unang dapat magkaroon ng bahagi sa bunga. Ang magsasaka, hindi yan po yung pakalinis nung palayan, pakaararo niya, sinuyod niya, at nililinis niya, at nung magandang-maganda na, hindi siya mauupo at hintayin niya na ang iba maglalagay ng binhi. Hindi ganun ang magsasaka. Tatayo siya, pakalinis siya, kukuha siya ng binhi, ibubudbud niya sa lupa. Ganon din po mga kapatid, ang natutunan ninyo, kayo lahat dito nagbabasa, may mga Bible kayo. Sige niyong basa. Yung binabasa nyo, iniipon nyo lang sa bodega, nandito lang. At saka dito. Siyempre, kung hindi mo ang binhi dadalhin doon sa ulan at init, hindi mo yan mabubuhay. Tama po ba? So, ang ating inaaral sa Bible, binubudiga mo lang dito, binubudiga mo lang sa puso mo, at hindi mo ito ihinahasik sa puso ng mga tao, sayang ang iyong binhi na natutunan. Yan po ang tinutukoy dito sa verse na ito. Ang magsasaka, nagpapakapagod siya upang siya'y magkinabang ng bunga. Alin po ito? Halimbawa lang, napakasimple example ko. Nung kami dito ay hirap pa at kunti pa yung mga dumadalo, kami-kami lang. So habang ako walang ibang maturuan, tinuturo ko sa mga anak ko kung ano ang dapat gagawin. Kayo naman po sa inyong mga tahanan, dapat chicken pa rin ninyo kung ano ginagawa nila. Pag galing sa school, tingnan nyo ano bang pinag-usapan doon. Ay, hindi, yung maganda pinag-usapan na yun. Ito ang tapat. Ituro nyo yung tama. At habang tumatagal at lumalago sila, natututunan nila yung itinuro mo at isang araw, sino magkikinabang ng bunga? Siyempre, yung magsasaka. Di po ba? Ito po ang, kumbaga, isipin natin. Halimbawa, hindi ko naturuan yung mga anak ko. May mga trabaho na rin naman sila sa awa ng Panginoon. Kung hindi sila naturuan ng pagmamahal sa Diyos, nandito kaya sila? Di wala akong pakinabang doon. Tama po? Yun po ang sinasabi ng verse 6. Na dito po kung kayo ay parang magsasaka, para kayong athlete, para kayong mga wrestler, na po. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, kung ikaw si Timothy sa kalagayan mo ngayon, nagpapakapagod na siyang unang dapat mayroon kang bunga. Alin po yun? Nagkikinabang ka, natutuwa ka, Lord, thank you sa pagpapagod ko, nakapagtapos yung anak ko, at higit sa lahat, kilalang kilala ka bilang Diyos niya at bilang Diyos ko, at anong ginagawa namin sa buhay, anumang natatanggap namin, nagpapasalamat kami sa iyo, nagpupuri kami sa iyo, at marami pang tao nakakaalam na dahil sa ginagawa mo sa buhay namin, kaya kami nagkakaroon ng mga bagay na ito. Wala kaming kayang gawin, kundi ang maniwala lang sa iyo. Yun po ang katotohanan, hindi yung magmamalaki na matalino siya. Saan ba nanggaling talino mo? Pahiram lang ng Diyos yan. Saan ba nanggaling ang buhay mo? Pahiram ng Diyos yan eh. Tapos ipagyayabang natin. So yun po ang isang papansinin natin dito. Kaya po, okay, dapat ang isang anak ng Diyos, are you ready? Ang isang totoong anak ng Diyos, dapat, must be, hard worker. Ikaw yung pastor, di ka rin hard worker. Yan ang hindi nyo alam po. Sa gabi, paano tayo naging hard worker? Nandun tayo. Ano bang posisyon mo, nagpipray ka sa iba? That is hard working. Luluhod ka ng ilang oras, mananalangin ka ng ibang oras. That is hard working, mga kapatid. At dito ay kumapansin natin, okay, na huwag nating pakinggan yung sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ayaw mo siya. I rather obey God rather than man. Okay? So dito ay, ano bang sasabihin nila? Okay? Ay, sapagkat ito ang magiging dahilan, magkikwit ka na lang dahil sa pinipressure ka. Huwag mo silang papakinggan. Pakinggan mo lang yung sinasabi ng Panginoon. Another po doon sa verse 6, yung word na as a partaker of the fruit of the labor. Ikaw yung magkikinabang. Ang hard laborer, mga kapatid, ang nagsisikap na magsasaka, okay, siya talaga ang magkikinabang nito eh. Bakit po? Sapagkat nung si Timothy po ay nakakaroon ng
natutunan kay Paul na ituro niya rin to sa iba. Kaya yung congregation, nagkaroon po sila ng unang pakinabang nung naituro ito ni Timothy doon sa kanyang nasasakupan, nagbunga sila, dumami sila lalo. Malamang gano'n din po ang plano sa atin ng Panginoon. Na tayo po ay padadamihin sa pamamagitan ng bunga ninyo, hindi lang bunga ng inyong lingkod. So, wag nating kaligtaan, okay? Paano ka nga magtuturo sa iba? Paano ka nga magpapakain? Ikaw mismo, hindi ka kumakain. Gusto mong maging magaling na teacher sa mga anak mo, hindi ka nag-aaral ng Bible. Paano mo sila mapapakain? Ikaw nga, hindi ka rin kumakain ng salita ng Diyos. So bago natin ituro sa iba, dapat tayo muna ang nagkikinabang na inaral mo ito. Study to show thyself. Approve? Kay pastor? Hindi. Approve unto God. So yun po ang tinutukoy dyan. So dito na po tayo sa kalimutan na muna natin yung lagpasan natin yung verse 7 hanggang 10. Laktaw po tayo ng verse 15. Okay, basahin natin verse 15. Okay, sabi ng verse 15. Okay, sabay-sabay basahin po natin. Verse 15 says, study to show thyself approved. Kanino? Approved sa Diyos. Okay? A workman na hindi nahihiya. Okay? Rightly dividing the word of truth. Una po, mga kapatid. Okay? Keep focus. Mayroong na-open sa'yo, hayaan mo lang. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para hindi yan ma-open eh. Stay focused. Pay attention to your life. Baka mamaya sa kaiwas mong di mo siya ma-open, ikaw yung lumayo, ikaw yung napahamak, lumayo ka sa Diyos eh. Wala namang utos ang Bible lang gano'n, tama? Tama po ba? Tilog na yata kayo eh. O, tapusin na natin to. Okay? Kaya niyo pa ba? Wala pa namang sa oras eh. May ilang minuto pa po. O, mayroon pa. 25 minutes pa. Now, dito po, pag napansin niyo ito, sabi doon, keep focus. Magpatuloy ka lang. Ano ba ang inilagay sa iyong trabaho? Ano ba ang gift na binigay ng Diyos? Kung ang gift na binigay sa iyo ng Diyos, halimbawa, yung ano mo lang siya, yung alagaan mo lang siya, ay may reward ka na dyan. Gift yan na binigay siya ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo kasi yung inaalagaan mo, lumalago sa pagkakilala sa Diyos, alam mo ba na pati ikaw may reward? Pati ikaw ay may gantimpala sa Diyos? Akala mo lang walang kwenta yung ginagawa mo, yun ang akala mo. Pero ang sabi ng Biblia, mag-focus ka lang isang araw pagharap mo sa Panginoon, sasabi ng Panginoon sa iyo, well done, thou faithful. Matapat kung alipin. Dahil sa ginawa mong maliit na bagay sa kapwa mo, may gantimpala ka. Ang iba kasi nagkikwit, kasi nakikinig ka sa sinasabi ng tao, makinig ka sa sinasabi ng Bible. Hindi ka mapapariwara. So dito po ay sabi diyan, pay attention to your own ministry. Huwag mong pakialaman yung ministry ng iba. Kung hindi sila gumagawa ng tama, ay gawin mo ang tama sapagkat pagharap mo sa Diyos, ikaw ang tatanggap at hindi siya. Tama ba? Di ba? Pagkakaya mo pinagsasabi ni Pastor, hayaan mo siya. Kung ayaw makinig, basta tama ginagawa mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Di ba? So yun po ang purpose ni Pablo rito kay Timothy. Dahil bata siya eh. Ang bata, madaling, sabi ng James, parang water lily. Kung saan ang agos, bata kasi. Okay? So, laliman natin ang pagkakilala natin sa Panginoon. So, mali tayo ay nakapokus, pay attention to our own. Naalala ko tuloy yung sa kumpanya nung araw, sabi nung may-ari, oy, pera ko yan ha. Kung charity ka sa inyo, napipreach-preach ka doon ka. Ay, so what? O, di doon ako sa pagpipreach. Bakit ba? O, ngayon, sino ang lugi? Ako hindi ako malulugi. Bakit? Sinunod ko ang Panginoon. O, hindi ko sinasabi niya. So, una, sabi ng verse 15, be diligent. Anong ibig sabihin? Si Pablo madalas, okay, ay, sabi niya, kay Timothy, okay, kung ating titingnan doon sa verse 3 and 5, balikan lang natin, chapter 2, verse 3, 4, and 5. Balikan lang natin ng konti. Sabi doon, hindi madali, di ba? Sa verse 3. Balik mo yung verse 3. Okay? Makipagtiis ka. Hindi madali ang magtiis. Yung hinahirapin na kabilang isang, ano ba yan? Kawal. O halimbawa, anong araw sa ROTC na lang, sa college, ROTC ang tawag sa amin nung araw, patatakbuhin ka ng 5 kilometers. Ay kung hindi ka naman talaga sanay, hindi ka praktisado, babagsak ka.
So ang sabi dito, ang uphold o ang encouragement ni Pablo, kung talagang totoong sa Diyos ka, tiisin mo ang mga bagay na sapagkat pagdating naman doon, may reward ka kasi ikaw ang nanalo, hindi naman yung kasama mo. Tama po ba? Yun pong sinasabi niya na magtiis. Hindi yung konting kibot. Magtatampo ka na, tatalikod ka na. Ay, hindi ka athlete. Hindi ka farmer, hindi ka sundalo, hindi ka wrestler. Bakit? Kung ganun kunti lang nasiko ka lang sa pag-wrestling, umayaw ka na, paano ka mananalo? Amen! Hindi ka mananalo pag gano'n na ang attitude natin dito. Ang tabi dyan ay makipagtiis sa isang sundalo. Naputukan malapit sa tinga, nabingi, sabi, ay ayoko na. Ay anong sabi ng Biblia? Endure hardness. Lagpasan mo to, sapagkat ikaw ay inaasang matapat. Huwag mong pakikinggan ang sinasabi ng kasamahan mo. Amen po ba? O sige, buhanan na natin to. Mukhang mabigat eh. Okay? So, kaya verse 4, pagdating ng verse 4, tingnan niyo po, sabi ng verse 4, walang kawalan na nalilingkod na nakikisangkot. Pag nakikisangkot ka, sundalo ka, dalakaan mo natin. Tapos nagbabarilan sila, dapat inaasahan ka kasi may dala kang caliber 50. Tatago sana sa kalaban, sabi mo, sandali lang ha, tatagay lang ako. Kasi sabi kasi nung CEO ko, wag daw muna ako eh. Nakikisangkot ka sa sinasabi nila eh. Mag-focus ka sa sinasabi ng Diyos sa'yo, sapagkat yun ang ating Commander-in-Chief. Amen po ba? Okay. Talagang grabe na ang antok. Anyway, tuloy na natin yung verse 15. Balik na tayo doon kasi hihirapan na kayo. Verse 15, sabi doon, to present yourself. Ipresenta mo ang sarili mong approved doon sa Commander-in-Chief, hindi doon sa kapwa mo. Tama? Minsan kasi pag nakarinig tayo ng hindi natin gusto, sige na nga. Ano lang din naman pala, sayang naman yung pagod ko. Sige na, kanya-kanya na tayo. Anong klaseng sundalo yan? Anong klaseng athlete yan? Anong klaseng runner yan? Anong klaseng wrestler yan? Anong klaseng boksingero yan? Na ganun pa lang yung kalaban? Ay, ayoko na. Paano ka mananalo? Naiintindihan po ba? Naiintindihan po ba? Ayan ang ano ni Pablo sa bagong leader, bagong Timothy. Kung kayo ay naiintindihan nyo ang buhay ni Timothy, sabi ni Timothy, hirap naman yan po, Apostol Pablo. Makipagtiis. Okay? Ano pa? To present yourself, approve unto God, hindi sa sino man sa commander sa baba, kundi sa commander sa langit. Okay? His first concern sa kanyang sarili, sabi kay Timothy, to be present himself, approve sa Diyos, hindi approve sa pastor. Tama? Okay. Hindi naman sinasabing hindi napapakinggan ng pastor, kaya nilagay ang pastor mo. Tama po ba? Ano naman pala mapakinggan din sinasabi ni pastor? Sige. Anong klaseng ano yon, di ba? Kung bakit ginamit ni Pablo ang sundalo. Alam niyo kung bakit? Ang mga sundalo, sabihin ko sa inyo, pag yan ay veterano, putol ang paa, sasaluduhan yan. Bakit? Nagserbisyo yan sa Panginoon. Hindi katulad ng mga tao ngayon na walang pakialam doon sa pinagpaguran ng tao yon. Endure hardness na putulan ng paa dahil sa pakipaglaban para sa Panginoon. Tapos walang pakialam. Mga kapatid, imposibleng hindi mo sasaluduhan sila. Hindi mo sila i-honor. Hindi mo sila papakinggan kasi sila ay mga tao lang niyo. Ang ibig sabihin ng mga dati magbirana. Tama ba? Okay. Last, tapusin na natin to. Parang naramdaman ko, bigat na kayo eh. And letter D, pang-apat. Okay? A workman na hindi dapat mahiya. Oo nga, ang galing mo nga sa wrestling, ang galing mo nga sa boxing, lang nakakaya. Bakit? May ginawa kang technique na hindi technique ng Diyos. Sarili mong technique. Alam niyo na ibig sabihin eh. Ang sabi ng Diyos, magtiis ka eh. Di, para hindi ka mag-ano ng pain. Di mo maramdaman yung pain, di ka masaktan. Ang ibig sabihin, ayoko masaktan eh. Sige. Di ba? Naunawaan po ba natin? Yan ang maling technique. Huwag yung gagamitin yung maling technique. Para hindi ka masasaktan, gagawa ka ng sarili mong diskarte. Oh, my friend, no. May sarili pong rules ang athlete. May sariling rules ang wrestling.
May sariling rules ang Commander-in-Chief. Ano ba yung 11 General Order? Sino nakaka sa ulo? Asan na si Commander? Thou shalt not 11 General Rules, alam niyo 'yon? Oh, di ba? Alam niyo 'yung general, mayroon pala sa military ganun, mayroon din ang Bible. Okay? So, ang Biblia po winawarningan tayo that the work of each Christian, okay, will be, number one, bawat ginawa natin. Inexampulan ni Pablo bilang magsatanim, magsasaka, wrestler, tumatakbo, sprinter, ano po ba yun, boxer, lahat inexample niya, lahat ng gawa nyo at gawa ko, i-examine at the judgment seat of Christ. Pakilabas po, 2 Corinthians 5:10, i-x-ray ang bawat ginawa natin. Tapos dahil lang doon sa simpleng yon, nag-quit ka, tumalikod ka sa Diyos, hindi kasalanan ng Commander-in-Chief yun. Okay? Kasalanan yon ng tao. Tingnan natin po, 2 Corinthians 5:10, ang sabi doon, 2 Corinthians 5:10. Yan. Sapagkat, sino daw? Tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran bilang magsasaka, wrestler, runner, boxer. Sabi kay Timothy, magtiis ka sa mga bagay na ito. Magkakamit ka ng katipunan. Mananalo ka eh. So sabi niya dyan, at sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti at masama. So therefore, mga kapatid, okay, therefore, mayroon na tayong kasagutan, okay, mayroon tayong pananagutan sa bawat isa. Okay? Ano ba ang motivation natin nung malaman natin na tayo po ay mga representative ng bawat department? Farmer o farming, boxing, wrestling, running, bawat isa sa atin may representation. At ang sabi ng Biblia, makapagtiis ka. Endure hardness as. Okay, di ba? So we will not be ashamed when we face the Lord at the judgment. Nakakaintindihan po ba? Hindi ka mahihiya. Bakit? Ginawa mong the best. Hindi ka man nga nanalo sa harap ng mga tao, pero nanalo ka sa mata ng Diyos. Tatawagin ka, well done, my faithful. Okay? So, bilisan ko na lang po. Sabi ng verse 16 to 23, okay? 10 minutes na lang. 16 to 18. Ito yung price ng pagiging focus mo kung ano ang natanggap mo, Panginoon. Ito po ang isang napakasakit. Minsan, sa tingin ko lang, ano po, kahit tayo mag-usap-usap dito, nakakaya sa harapan ng Panginoon, binigyan ka ng lahat. Nandiyon sa lahat sa iyo ang... Biruin mo, ikaw yung binigyan ng pagkataon ng Panginoon na makilala ang mga taong yan para alagaan mo, i-ministry mo, tapos sa simpleng, konting pagkakamali, tatalikuran mo sila. Hindi ba ano yon? Ang tawag doon ay awol. Ano ibig sabihin ng awol? Absent without? Diba? Diba? Dinidischarge yun. Dishonorable charge. Nakakahiya yon. So, dito po ay, sabi ng verse 16 to 18, ano ang price nito sa atin? Basahin natin verse 16. Pakilabas po. Sabi ng verse 16, okay, subalit iwasan mo ang, di ba? Naman kabuluhan pala yun eh. Di ayaan mo siya. Okay? Kung sa tingin mo tama ginagawa mo, huwag ka lang magkakasala. Huwag mong ipapahamak ang commanding officer mo kasi mayroon po yung tinatawag na chain of command. Okay? Sa mga military, sa magsasaka, okay, huwag mong hayaan ang isang uod makalagpas. Baka mamaya ikaw ang kagatin. Nang araw na, itong golden kohol na alala, nakikwento ko nito sa inyo di ba? Nakatayo ako sa kita ng palayan, nangagat palayan. Kinagat ako eh. Pinahayaan kong gumapang sa akin yung golden kohol nung araw. Nangagat eh. Okay? So, huwag mong hayaan, dahil sa iyong iniisip mo, kasi hindi ka nakapokus eh. Hinayaan mo lang, abang maya-maya, kinagat ka. Na-discourage ka. Hindi ka nanalo. Okay? Yung po ang tinutukoy dito ni Pablo kay Timothy. Kaya, iwasan natin to. Okay? Na dapat yung hindi ma-overthrown, hindi ka ibagsak ng kaaway sa mga ganitong maliliit na bagay. Sapagkat, kung titiingnan mo, ang daming example ni Pablo dito. Aralin mo lahat ang kanilang mga rules. Ang isang athlete, sigurado yan, mag-i-exercise yan mula alas 4 hanggang alas 7,
Takbo lang yan ang takbo. Wala po yung ibang gagawin kundi tumakbo para siya ay masanay na manalo. Tinitiis siya ang pagod, pawis, init para manalo. Ganon din naman ang bawat Kristiyano. May nakikita kayong mga kalaban, nababangga mo kasi, di ba, pag may tumatakbo, may natakbo rin ng pakros. Naalala nyo yung mga pangyayari na mayroong athlete, yung isa nakasakay sa motorized na nakabalance siya at kinakamerahan niya, may tumawid, di ba? Pagbagsak niya, tumama yung tumatakbo, naunahan siya. So yun po ang ibig sabihin na minsan wag nating pakikinggan yung mga issue sa buhay. Kung tama ang ginagawa mo, focus. Pero kung ikaw ang napapahamak at nadadala ng temptation, focus ka. Iwasan mo yon. Iwasan mo ang mga bagay na magsisira sa iyo para di ka manalo. That's the point. Okay? Kaya dito po ay sabi ng verse 19, mayroon tayong security dito. Okay? Dahil namang iwasan ko ano pong security natin? Verse 19. Sabi doon, okay? Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay ang nanatiling matatag na may tatak na ganito, kilala ng Panginoon ang Kanya. Sapagat ang mga hindi Kanya, madaling nadadala ng kaaway. Hindi naman sa Diyos yun eh. Kaya madali siya makukuha. Hindi siya naka-root. Hindi siya nakaugat kay Kristo. Kaya madali sila. Okay? Pero tayo may security na tayo hindi basta madadala sa ganung mga bagay. Pero iwas kayo. Di ba? Sapagkat ang dyablo ay tuso. Okay? Tiwala sa iyo. Ito po, mga kapatid. Tiwala ang pastor mo, tiwala ang magulang mo, tiwala ang mga kapatid mo, tiwala ang lahat sa atin. Ang tanong, kumbisido ba ang Diyos? Okay? Lagi nating titingnan yun doon. Sa huli, baka mapahamak. Okay? So, ingat na lang tayo. So, dito po ay, ang panghuli natin at pagtatapos, magsilbi tayo mula sa lakas ng Diyos. From verse 24 to 26, sabi doon, be patient. Verse 24, tingnan niyo po. Okay, sabi ng verse 24, okay, para tapusin natin, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi, diba? Bakit ka makipag-away sa bawat malit lang na bagay? Yun eh. Ang alipin ng Panginoon hindi nakipag-away sa malit. Sa pagkipag-away mo, hindi ka nakapagtakbo ng maayos, nahuli ka, hindi ka nanalo. Di po ba? Sa pagiging sundalo, dahil sa nakinig ka doon sa mga sinasabi sa likod, yung pala, ang sinasabi pala nung nasa unahan, hindi ka nakapokus kasi, sumisinyas pala na umatras ka, ang akala mo naman, narinig mo, sulong daw, nakinig ka doon sa mga tao, napahama ka. Kasi yung pong tinatawag na friendly fire, ay tawag yan mula sa air assault, na yan po ay babaril mula sa hangin para malinis ang dadaanan nyo. Kung umatras ka, ay ang latitude na coordinate at saka ang longitude niyan, sukat na sukat yan. Pag umatras ka doon sa position na dapat tatakbuhan mo at umatras ka, patay ka. Yan ay galing sa kasamahan mong baril, sapagkat mismo sa loob ng simbahan, may nakaka-friendly fire. Yung nakapagsasabi sa atin ng hindi maganda, natatamaan tayo, bumabagsak tayo. Nakakaintindihan na po ba? Okay, so, kaya ingat po tayo bilang mga sundal. Lahat ihinam po lang Panginoon dyan. Verse 25, yung provoking. Ano po ito? Verse 25. Okay? Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisitungo sa pagkikilala sa katotohanan. Tinuturuan naman po yung mga mapag-provoke, sumasalungat. And panghuli, verse 26, yung pagpapatawad. Tingnan niyo po ang verse 26. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumibihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. So, pagpapatawad, madali po yun eh. Pag madali kang magpatawad, madali kang makakapag-move on. Tama? So, tayo po ay mag-close, be strong for God. Sa hapong ito, tinuro to kay Timothy, tinuro to sa atin, ano po ang ating gagawin. Alalahanin niyo yung mga athletes na yun, magsasaka kasama. Matyaga ang magsasaka. Hindi yung magsasaka, pagkatanim ngayon, bukas, maghihintay siya ng anin. 3 buwan po yun. Kaya yung, kung may exam na next month, nag-umpisa ka magtanim ngayon ng palay, kung nagsaka-college ka, bago ka palang makapag-tuition, wala na yung exam, tapos na eh. Kasi 3 buwan mag-aani. Pero alam nyo, matiisin ang farmer. Pakalinis siya, pakatanim niya, naghihintay siya, nag-aabuno siya, naglilinis siya, nagpe-prepare siya hanggang makakamit niya. Pag nag-aanihan na, alam nyo, yun po ang pinakamaligaya sa lahat. Nung panahon, nung
after 1945, 46, 47, 40 hanggang 1950, ang mga magsasaka sa Pilipino natin, masaya pang nag-aanihan. Bakit? Doon po nag-umpisa ang sayawan. Bakit? Yung ginagawa ng mga magsasaka noon, yung medyo hilaw pa, pipiliin nila yung manibalang pa lang, sasangagin nila yung habang madilim pa alas 4. Habang sinasangag nila, magpiprepare sila ng lusong, yung lubang, ano po, yung may ginaganon, inilalagay yan sa mga, ng saging, para umangat, para pag nagbayo sila, para silang baho ng kumbo. Tapos nandun yung nagbabayo ng gitara. Masaya sila, bago magputok ang araw, mag-aanihan sila, masaya silang nagtitipon. So yun po ang kaligayahan ng isang magsasaka, na pag sila'y anihan na, ang saya-saya nila. Kaya dapat tayong mga magsasaka ng Panginoon, habang tayo nagtitipon, masaya nag-aawitan, dapat hindi natin pansinin ang makakasira bilang athlete, bilang boxer, bilang runner, at kung ano pa man ang binigay sa iyong gift. Huwag mong intindihin yung mga makakasira sa iyo, kundi mag-focus ka na dapat tayo ay approve sa Diyos at hindi sa tao. Malinaw po ba? Tayo magsitayo at tayo magtatapos po sa ganito na maging matatag sa pagdala ng salita ng Diyos bilang tayo ay mga katulad po nito. Tayo po manalangin na kailangan Diyos. Salamat po sa hapong ito. Salamat po sa mga napag-aralan. Hari nawa, maging matatag kami. Ma-endure namin, mapaglagpasan namin ang mga tiisin ng isang sundalo, ng isang magsasaka, ng isang wrestler, ng isang runner, ng isang boxer. Ano na, Panginoon, maging approve kami sa iyo para focus kami, para kami manalo, magkaroon kami ng kantimpala. Hindi na-focus kami sa maliliit na bagay na siyang makakisira sa aming ministry, sa aming ginagawa para sa iyo. Tulungan niyo po magmula sa akin hanggang sa mga kalititang umaattend at mamaya sa aming pupunta ang Panginoon, ikayo po ang mag-encourage nang maging kami encourager sa kanila. At salamat Panginoon sa pagkataong ito na kami po ang simbang ito nagagamit mo para sa mga tao na nangangailangan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa hapon ito. Kayo po magpalakas, magpalago, magkaroon kami ng endurance na galing sa iyo. Kung kami man ay athlete, kung kami na ay farmer, kung kami na ay wrestler, mag-focus kami sa iyo Panginoon, sa iyong salita at huwag sa mga maliit na bagay upang ang trabaho namin ay huwag masira, huwag mawala. Bagkus, haharap kami sa iyo na kami ay panalo, may kakamit kami ng crown na ito ay approve sa iyo, nalulugod kayo, natutuwa kayo. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga men po ang mag-uusap po doon. Dahil po yung ladies ay meron na po sila na pagmitingan. So yung para po sa team, yung men, ayan, para makapag ano na po kayo doon. So para po sa ating